Kamukha ni Digong, no? Pinakasuhan siya ni Digong. Sabi niya, former President Rodrigo Duterte and some supporters of Doomsday Preacher, Doomsday, Apollo Kibuloy filed criminal charges against Interior Secretary Benjamin Abalos and other officials of the PNP. This was revealed by Abalos in a press conference at the Department of Interior and Local Government on Monday, September 9, where the newly arrested Doomsday Preacher, Apollo Kibuloy, and his co-accused were presented to the public a day after his arrest. Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na po ay magpadala ng yung remittances sa Pilipinas. Gamit po ang Sendwave. Ang gagawin niyo lang ay download ang Sendwave app. Gumawa kayo ng account, gawa kayo ng account details at gawa kayo ng account at pwede na kayo magpadala sa Pilipinas sa Pilipinas sa pamamagitan ng GCash, mga pawn shops at iba't ibang mga bangko rin sa Pilipinas. At kung gagamit niyo po ang Sendwave for the first time, lagay niyo lang yung aking promo code dyan na Coach Jarrett para makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Ayan, kaya gamitin na sa Sendwave for all of your remittance needs. Alright. Panoorin nga natin yung press con. Ng miyembro ng Philippine National Police, magula kay PNP Chief Romel Garbil, ang our Ground Commander, ito walang tulog po ito, si General Torre po. No? Marami po sila, General Macapas, General Ubiki, sila Colonel Hansel, sa lahat po ng pamunuan ng PNP na ilang araw na walang tulog, no? Ang daming inabot na mga demanda inabot po namin, napakaraming demanda ang inabot namin. Pero naniniwala kami sa pulis na yung intelligence, na sinasabi ng intelligence, talagang nandun si Pastor Kibuloy. And of course, gusto kong pasalamatan ang ating mahal na Pangulo, Bongbong Marcos, sa kanyang guidance, no? Of course, minsan-minsan may mga instructions siya, higit sa lahat sa kanyang tiwala sa kapulisan na gagawin ng tama. Mabigat po itong pinagdaanan dahil ilang linggo, yung grupo po nila, yung PNP, hindi umalis doon. Katakot-takot na demanda. Yung iba nasaktan na po at may pressure na umalis kami. Pero tama ang naging desisyon ng pulis. Hindi po kami umalis, hindi umalis ang PNP despite everything. Mamaya, papakita ang larawan kung kano kadami ang pulis doon. Ang big break ay noong Biyernes na kung saan ay may mga testigong lumabas at nagsabi tungkol sa mga bagay-bagay sa na kung saan si Pastor. At nung Sabado pa lang, makikita niyo sa larawan mamaya kung kano kadaming pulis ang hinanda ni General Torre for the assault, no, doon sa lugar na yun, base rito sa intelligence report. At pagkatapos nito, ayan, ganyang kadaming tao na Sabado pa lang. Kumbaga sa pinaghahandaan mo na lahat, final assault na yan. Dahil na-point na kung nasaan na talaga siya. All of these pictures will prove that all the while... Sino hindi matatakot dyan? Kita nyo ba yan? Ang dami-dami niyan. Meron pang isang video, yung drone shot. Ganun, dami nakapalibot na ganun. 2,000, 3,000 pulis. Grabe, dami. Tama ang intelligence report, tama ang operasyon, maski anong pigil ang gawin sa amin, na kung sinong kampo iniispunto ng pulis, maski anong pananakot ang ginawa, tumuloy-tuloy kami. And the rest is history. No. At this point, bibigyan ko muna kay Chief Marbil ang isang mikropono for his message sa ating mga kababayan.
Chief. Magandang umaga po. And magandang hapon pala. No? And sabi po yung guys ng SLG natin, coming from the President, no one's above the law. So ito po yung pinapakita natin na kahit na gano'ng hirap yung pressure, then tuloy-tuloy po kami. And we're so happy po na marami po tumulong sa amin. And sabi ko nga kay General Torre, pagkatapos ito, we need to file cases. Baka meron pa kayo yung mga sakit ng mga tao na naiiwan doon. That's what we did last time that I went to Davao. Nasave po kami ng dalawang tao na nagamit nila. Baka may mga gusto pang lumapit at gusto nang mag-file pa ng demanda against these people, mga na-abuse nila. So we're hoping, and sabi ko nga, and marami pang darabas at magpa-file ng kaso. And ito yung pag-arresto, yung actual. Kaso naka-blur. Kung bakit po namin ganatong hulihin po itong taong to. Maraming salamat po. Maraming salamat, Chief. And of course, sa gitna, ang ating walang tulog, walang pahinga. Laya ito mukha ni Kibuloy, kahit naka-blur, alam mong siya eh. Diba? Kahit naka-blur yung mukha niya, alam mong siya. Grabe yung mukha nito ni Kibuloy. Very recognizable. Hindi nang pagka-pixelate eh. Parang Minecraft. At hindi nang pagka-pixelate eh. Parang Minecraft. Pero kilala mong siya, alam mong si Kibuloy. Matapang po nating ground commander doon, si General Torre. General. Sir, as for on my part, I would like to express gratitude to the leadership, the PNP, the DLG, and of course the President for the trust given to us, and most especially the support. And at this juncture, sir, gusto ko rin i-acknowledge ang mga kasama ko, ang mga sub-ground commanders ko, na nandiyan ngayon sa harap natin at nasa paligid na still faceless and nameless people na nagtrabaho para ma-achieve natin ang mission nito, sir. Maraming salamat, sir. JAV. Ang baboy. Siguro JAV daw. Ipapalakas na lang namin para sa publiko, para makita po ninyo si Pastor Kibuloy at ang kanyang mga kasama. Pinapakita namin sa video ang prosesong ginawa po rito. Yan po ang kanyang kulungan. Yung kulungan nyo, oh. Kanina, nakita nyo kung mga mugshot, medical, from bunker to preso real quick. Di ba? Ganda-ganda ng niya, ng mga kaman dyan sa kwarto, di ba? Tapos ganito na yung ending mo, no? Ayan, dyan siya naka-detain ngayon. May papasok na dyan, mga kakosa. Na na wag ka magkamali na ilaglag ang sabon. Wag ka magkamali ilaglag ang sabon. Good luck. Good luck. Sinunod po ng PNP ang proseso tingil dito. So siguro para bago tayo mag-question and answer at this point, Jean, pwedeng palabasin mo na si Pastor Apollo Kibuloy at ang kanyang mga kasama. Pakibasa nila isa-isa kasi yung mga kasama niya. Paki-enumerate na lang, please. Yan na, presentation na. Ayaw pa lumabas? Ano, nahihiya yan? Shy type yarn? Ayun, no? Balot na balot eh. Ba't balot na balot yan? Jacqueline Roy, Crescente Canada alias Enteng. Ba't balot na balot yan? Ingrid Canada and Sylvia Semanis. Naka-sheets pa eh. Bakit balot na? Bakit tayo niya pakita? Bakit pag yung iba, pag mga hampas lupa, ipapakita o yung mukha? Oo. Pero si Kibuloy, walang baka may suntok, no? May baka nag-kiss siya ng kamao kagabi. Hindi nga nagulpi. Di ba? Hindi natin alam. Pero baka nagulpi, di ba? Kaya kailangan tago. Siya lang eh. Well, actually lahat naman sila naka-type yung mukha. Pero hindi eh. Siya lang yung naka-shades. Lahat ba sila naka-shades? Parang di yata lahat. Nakaligiran ka na eh. Siguro kung nasa ibang lugar ka, kung nasa Mindanao ka, kung nasa
kung nasa Visayas ka, nasa Luzon ka, yun, pwede ba sabihin mong sumuko? Pero kung nasa isang lugar ka na nakakaligiran ka na ng pulis, at doon ka rin nakakuha, halos yun na yun eh. And I explained it nandito sa Philippine Star, no? Nakalagay ko rito yun, no? Malinaw. No? So, yun po ang sa akin. To give you a detail of what actually happened, probably I could give it to General Bill, okay, General Torre. Gusto ko nila i-detalye yung nangyari ng araw na yun. Kwento nyo naman. Nick, siguro, you can give the details. Si General Torre pa pinagkwento. At insult to injury. As the Secretary said, yung pagsuko, formality na lang yun because at the end of the day, whether he likes it or not, the end result will ultimately be the same. So maybe he just chose the path na feeling niya ay mas magaan para sa kanya. And on our part naman, mas gusto naman natin na wala nang masaktan pang additional. So our 1 p.m. assault deadline ay in-extend ko ng konti. In-extend namin ni General Marfil ng konti para pagbigyan ang mga request nila na sila ay not in that manner na sasakay sa plane, but they really have no options whatsoever. Noong time na ibinigay na ng gobyerno, na binigyan na kami ng consigna ni General Marfil at ni SIRG na tapusin na ang standoff, because I usually see it as a standoff. Kasi alam na namin kung nasan siya eh. Alam na rin na nandiyan kami. So naglolokohan na lang tayo dyan sa mga searchers niya. Pinagbibigyan namin until na makita niyo sa Senate hearing, mapresenta sa publiko para hindi na magbago ang narrative if ever na may mangyari. So na-realize nila siguro na since the public already knows what is the real narrative inside, na ang mga polis para makapasok dun sa kanyang hideout ay kinakakapan pa. And with the Senate investigating panel mismo ang nagsabi na this is what we should do. Eh, yun ang ginawa namin. So na-realize sila, big blunder, talagang huwag ko lang take it against me, but it's really, for my part, talagang inihulog na siya ng ating, on my part, talagang mahal kami ng Panginoon. Kaming mga pulis ay totoong Panginoon na. Hindi na nagkaroon ng hindi yung appointed son. Hindi kayo love ni appointed son. Huwag kayo mag-alala. Hindi kayo love ni appointed son. Oo. Si yung totoong Panginoon, no? ganung kaguluhan pa na endanger pa sa maraming mga tao. Na-resolve ito on our favor. Yun lang. So, bottom line, he has no other options, but that there's no other outcome, but he will fall into the government hands. Pinagbigyan na lang namin na ito, wala nang additional na blood tests as well. Thank you. I'll just add kay Victoria, no? I think that's how it works, no? Alam mo, ganito po yung nangyari na yan. Ang nangyari po, it's maraming times na kami, it's a deception din kasi 80% when we started yung yung intelligence na paano papasukin, paano gagawin, that's on August 24. Alam na namin nandun. Meron kami, ang laki ng possibility is about 80 to 90% because yung intelligence mo dito, we were monitoring. Then when we entered on August 24, of course, nandito yan. Yung unang lugar na dapat puntahan, wala. So, ang rami. So, tuloy-tuloy pa rin, but we can see na niloko kami. Ang nangyayari doon sa loob, hindi kami pinapayagan. Hindi kami pwede pumasok sa mga ibang lugar. Then we have to, kung malapit na kami doon sa lugar, tatawag na naman yung attorney niya na sasabihin, sige, magsusurrender, may surrender filler, at tutatan talaga, paulit-ulit yan. And, they file a case, then of course, nihanapod kasi namin yan. Dapat, why August 24? Because we know, on September 1, that's September 1 that's a 1 week, that's a KOJC celebration. And that's yun ang pinakamagiging problema namin. Once pumasok ang tao dyan, and we are 80% sure na nandun yung tao,
baka hindi natin makita, maitakas sa ulat. Talagang itatakas talaga nila. That's the problem na nagkakaproblema kami. Itatakas talaga lang. Kaya, you know what happened in September 1? I will not go into details. Alam niyo ba bakit? Pumasok doon, may ganun. And sabi ko kay Nick, i-monitor mo yan. Baka malusutan tayo dyan. So, paulit-ulit yun. Then, up to the time na we got a breakthrough na din namin sa that was ng Friday, na we are so sure na nandito sa lugar na yun. Alam na namin eh. Sabi ni Nick, sir, we will put a pressure on them, give them 24 hours. And tama si Nick, we will assault ang, that's the last term that na pinaalam ni General Toro sa akin, sir, permission to assault yung building na sabi. Kasi let us make sure kasi marami buhay ang pamamatay dito. And sabi nga ni, during the Senate hearing, sabi po ng one of the senators na paano yung mga bata ni Pastor Kibulo may mga barel. And one, since sinabi mo yan, alam na namin, dinagdaga mo na nandun talaga. Na lalo kami na convince, nandun talaga siya. Kasi hindi ka makakalabas doon eh. How we lock the door, yung place na yun, hindi ka makakalabas sa namin security. We put 2 directories there to make sure na talagang guardiado ay as General Alinsangan na ang trabaho mo lang is really to make sure na yung KOJC nakalakin. Walang papasok o nang lalabas na hindi namin alam. Then, of course, nandun po yung intelligence namin to really gather the people, talk to these people kung sino magsusurrender. Kaya nga yung last week, Sunday, may dalawang nagsurrender pa eh. Kaya nga sabi ko kay General Torre, mabul pa. tignan mo ba kami mga kaso pa tayo ma-file against these people? Kasi may mga tao pa doon eh. Remember, General Torre mentioned about 3 or 4 days before this act of the Bago Surrender that there's so many kids. Marami pa nakikita eh. So, since marami kami nakikita, may mga butas kami na hindi pa namin nakikita. May mga lugar na hindi pa namin nakikita. Of course, if you see, we use mga different equipments, we use yung ground penetrating radar, we use sonar. Up to now, of course, we know, meron pa mga hiding place. Kaya since nakikita niya na at napipin down siya, pin down talaga yun eh. It has nothing to, wala na siya pupuntahan. Sa sobrang rami ng natin, and get sa seryoso talaga si Nick Torito. So sabi ko, Nick, ito lang, to make sure kung merong mamamatay. Kaya tignan natin, basta walang bata. Mayroon kasi pagkabata may tinamaan eh. Iba na istorya na ito, kahit na maganda yung operations mo, pag kami namatay ni Vicente, it will go the line, and the guidance of our president is to make sure that we follow yung human rights. Yun yung kailangan namin. So sabi ko, we have to inform na talagang itong guides ng presidente natin, human rights, preserve human life from natin. So yun na po, ito po yung katotohanan. It's a game of deception. It took us about 16 days, but at the end of the day, with of course yung guidance sa SLG, you have to inform SALG, and sabi nung namin sa SALG, talaga it's a really good, it's a real pressure sa atin na talagang, make or break it, but we're so sure. Sabi ko nga, before we enter that, we are 80% nandun talaga siya. 80% from the time that we monitor ng June, from the time when we started there, yung June 10, alam na namin doon, when there's no movement, pinag-aaralan po ng intelligence sa atin. What makes us harder is yung kuha na talaga ng tao. What will happen pag kami tinamaan? So, eto na po. And we're so happy talagang ang galing po ng Philippine National to. Of course, the President's well informed kung ano po yung nangyayari, and ang guys lang talaga na to make sure talaga na ma-implement to. Walang above the law. Yun na po yung gusto natin. So, yun na po. Maraming salamat po. Yes. Chief, hindi totoo yung version nila na parang galing outside si Pastor na sumuko sa loob. Galing daw sa bundok ng Cotabato. Galing outside, pumasok. Kwentong kutsero yun. Nadamay ako dyan. Kutsero daw. Nadamay tayo dun Shots fired. Alam niyo kung bakit? Nasa labas ka na, tumakas ka na. Correct. Tama yun. Hindi siya magpapahuli, hindi ba? Okay, pangalawa, nasa loob ka na, papasok ka pa ulit, dito ka na mag-surrender kung nasa kataman.
Why Correct. do you have to go inside? Di ba? At pangatlo, nakahuli siya doon mismo sa loob. No? Ano yung isang PNP na kasama natin, si ating PNP dito, pinasok siya doon at nung palabas, sila, pinatabi na lang namin yung mga pulis so that they could get out. Okay? Yun ang nangyari. It was the PNP, doon siya sumuko. Sa loob talaga siya ng building na sumuko. They're just laying the basis that he surrendered. But it's, sabi ko nga, kwentong kutsero ito. Huwag tayong maniwala dyan. Masyado na masakit, SILG ha. Kalmahan mo lang. Ito lang ang babala ko. With all of these things na nangyari, I'm sure someone should be guilty of obstruction of justice. Tama. For harboring, concealing, someone who is wanted by law. Tama. To this guy. Correct. Dapat talaga merong managot doon sa obstruction of justice. Oo. Alam nyo mga kotsero, may naisip ako dalawa. Ay, tatlo. May naisip ako tatlo. Yung una, tinanong siya, alam mo ba kung nasan si Kibuloy? Sagot niya, alam ko, pero secret. Sabi niya. Yung una. Oo. Yung pangalawa, mga kotsero, tinanong siya, so alam mo ba kung nasa si Kibuloy? Sabi, nasa langit. Yan. Ayun, yan. Dapat yun, kasuhan yun eh. Dapat kasama yun. Oo. Tapos, yung pangatlo, yung nung nag-request ng building plans sa office ng munisipyo, hindi pinagbigyan ang PNP. Yun, yun eh. Anong tawag dito? Obstruction of justice yun. Pinahirapan yung PNP natin na maghanap. Oo. So, tsaka well, hindi ko masyado sisisihin yung abogado kasi trabaho niya yun. So, kaso nga lang, dapat hindi lang siya nagsinungaling. Kasi sinabi niya, meron daw siyang impormasyon na nasa China na raw. Diba? Sabi na isang abogado, nasa China na raw. So, ilang abogado yun? 3 abogado, tapos isang abogago. 3 abogado, tsaka isang abogago. So, yun na pa lang, 4 agad na iisip ko. Di ba? Kilala niyo naman siguro kung sino yung mga yun base doon sa mga kinuwento ko, di ba? So, dapat yun maimbestigahan yung mga yun eh. Yung nagsabing nasa langit na si Kibuloy, yung nagsabing secret daw kung nasaan si Kibuloy, yung hindi nagbigay ng pahintulot sa PNP para magkaroon ng building plans, at saka yung nagsabi nasa China na raw si Kibulok. Si Pacquiao. So yun. Dapat talaga na yun eh. Imbestigahan yung mga yun eh. And let me remind you of PD 1829, obstruction of justice. Ang sinasabi, any person who knowingly, willfully obstructs, impedes, or frustrates or delays the apprehension of suspects and the investigation or prosecution of criminal. And of course, that you see, harboring, concealing, facilitating the escape of any person he knows or has reasonable ground to believe or suspect has committed any offense under existing penal laws. And letter I, giving of false or fabricated information to mislead or prevent the law enforcement agencies from apprehending offender or from protecting the life or property of the victim, or fabricating information for the data gathered in confidence by investigating. So, I'm sure maraming papasok dito. Bakit? Sabi nga ni Chief, maraming palilim lang na ginawa. Pangalawa, ang publiko mismo ang testigo rito kung paano ilang beses pinipigilan si General Torre. Marami. So, I think, babalik rin ko ngayon ang tanong. Huwag na natin pag-usapan itong surrender thing na ito because I know all the while na sinasabi lang galing sa labas papasok, kalokohan po yan. Huwag kayo maniwala dyan. Isa lang ang dapat nila sagutan. Kung ganun pala kabilis na isusurrender daw nila si Pastor Kibuloy,
Ibig sabihin, all the while, alam nila ni si Pastor Kibuloy ang pinagtataguan niya. We should investigate this, and those guilty should be sued accordingly. Dapat po matimang sila. Thank you very much, sir. Dapat talaga makasuhan yung mga yun, Ms. Lea Ilaga of UNTV to be followed by Ms. Third Ann Malonzo of Sunstar. Good afternoon, sirs. Sir, hindi lang yung mga miyembro at yung mga supporter, pastor, ang humarang sa inyo sa mga pulis sa pagsaserve ng warrant, kahit nung una pa. Meron ba kayong mga kakasuhan doon? At meron bang kilalang personalidad na kakasuhan ang PNP? Yun na yung tanong at na yun. sino po ang mga ito? Kung ako dapat sa mga nangyari, no, papakumpal ko ito kay Chief PNP at sa ating mga sa PNP para tignan na lang. Kasi tignan nyo naman, what if balik rin natin ang kwento? Ngayon, masaya tayo rito. Masaya tayo. What if baliktad? What if hindi namin nakita si Pastor Kibuloy? Malamang, people will be calling for my resignation. They will be calling for the head of General Bill or General Torre at that. Ito mga taong ito, baliktarin natin. At sinabi nga ng council niya, binantaan kami dalawa, na maski mag-retire daw siya, ay katakot-takot na demanda ang aabutin daw namin. Kami tatlo. Just to show you a few things, andiyan ba yung mga demanda ko? Yun. Ilabas nga. These are just of the cases na tingnan sa amin. Para lang alam po ninyo. No? Di ba ito sa demanda nila? Iharap pa. Rito of Amparo. Ito yung nauna eh, Rito of Amparo. Eh, sa RDO ng Davao. Ay, sa RTC ng Davao. Okay. Ito yung tingnan sa amin, no? Ako, kasama ko si, matter of writ of amparo and habeas data in favor of petitioners in the Jesus, no? Unang kaso po yan against Benjamin Abalos as DILG, ibig sabihin na et al. And others, General Marbil, General Torre. Marami po kami mga defendant dyan. Tinal po ito sa Davao. Pangalawa, next. Okay, Sonia Adincola against Benjamin Abalos Jr., Romel Marbil, Martinez, Oliver Lee, etc. No? Violations of domicile, interruption of religious worship, offending religious feeling, grave threats, no? Napakadami po nito. Nakaandyan na yun. Next. Rodrigo Roa Duterte versus Secretary Abalos, no? Marbil, Martinez, etc. Rodrigo Roa Duterte versus Abalos. Duterte versus Abalos. Diba? Mutin academic. No. Matutuloy yan. Matutuloy lahat yan. Kasi this is separate from the from the implementation of the warrant. So, matutuloy yan. But tingnan natin kung ano sasabihin ng city prosecutor. Ng Davao City Prosecutor. Kasi, well, depende rin kasi last time, yung Davao City Prosecutor, kinampihan si Kibuloy eh. Last time, yung Davao City Prosecutor, kinampihan si Kibuloy. Nung panahon ni Digong, ewan ko lang ngayon kung kakapihan pa rin sila. Of the Missouri City of Davao for malicious mischief. First count. Next. Rodrigo versus Bernal Abalos Jr. Rodrigo Roa Duterte ulit. Dalawang kaso. Second count. Next. Okay. Malicious mischief ulit. Yung threat na ang dami talaga. So, i-reverse natin. What if baliktad na nangyari? Diba? So, ako naman, since tapos na po ito, okay na, let's just move on. May proseso tayong gano'n. But sa akin lang, let's learn from the lessons of the past. Sana wag naman makulit. Let it also serve as a lesson to everyone na hindi kayo pwedeng mag-obstruct. Sana counter-sue sila, no? Sana kasuhan din. Biro ang pinagdaanan ng kapulisyahan dito. No? So titignan. Sana kasuhan din nila, nila DILG. Oo. Si Digonggong, no? Sana. But let's see. Po namin kung talaga may nakakaalam kung saan siya nagtatago at kung alam nila saan siya nagtatago, ang mga taong to'y dapat lamang idemanda.
no? Paimbestigahan po natin yan for obstruction of justice. Okay. Sa kanyang pagsuko, bukod po dun sa pagsakay sa eroplano, ano pa po ang mga hiniling niya na kondisyon? Natatawa ako. Pero wala akong alam, ha? Pabayaan mo na si Chief magsabi. Ano sabing kondisyon? Kondisyon pa eh. Dalawa yung kondisyon niya. Number one, I don't niya makita si Nick Torre. Yan ang muna gusto niya. Ayaw niya Dalawa yung saving face kasi. That's what happened. Ay, Diyos ko. That's really true. O narinig nyo, ha? Ang kondisyon daw, ayaw daw niya makita ang mukha ni General Nick Torre. Isa daw yun sa kondisyon. Sir, na-retire na po ba yung warrant sa court? At saka, meron na po bang commitment order kung saan siya ikukulong? Yung 5, kung saan? So after this, dadalhin namin sa court kasi tinapos lang namin yung medical. Then ipapakita po namin sa court para yung mga accused po. Thank you very much. We'll now proceed with Ma'am Third Ann Malonzo of Sunstar, to be followed by Mr. Alfred Alizan of People's Journal. Kay General Torre. Sir, kagabi may binanggit kayo na from the hangar, may tumawag sa inyo na padaanin na lang yung siyam na sasakyan. Is it true, tama ba kung nasa hangar siya or saan ba talaga siya nagtatago doon sa loob ng KOJC compound? Until last night, I was not authorized to speak about it. So sa ngayon, at andito na ang ating Chief PNP and DILG Secretary giving me the authority now to tell. Doon talaga sa Bible School. Okay? Sa Bible School, ang formal name noon is ACQ College of Ministry. At yun ay aming nasurround na for the past how many days. Pangatlong hearing, sa Senate hearing nung Friday, pinakita ko na yung floor plan kasi ayaw nga kaming bigyan ng OBO ng Davao City, Office of the Building Official, for whatever reason. Hindi ko na question. So, ayaw nilang ipakita. So, lahat kasi ng mga rooms ng mga buildings, first day inikot namin, ikot. Kasi hindi kami makakuha ng floor plan. So, ikot. Punta sa aming, operational matters na to. Ganun na gagawin din naman namin sa future to pag nagkataon. Na, tinignan namin so that we can have a sketch of the whole layout ng mga building. So nakita na namin, intindihan na namin, and then on Friday, nung Senate hearing, pinakita na namin. And then sinabi nga ni Senator, ng senators doon, na ito na nga. Lahat, although siyempre, sinabi namin ang lahat ng aming alam ng mga buildings para hindi naman baka akala niya. Pero, to some extent, nalalaman nila, nararamdaman nila. So, Saturday morning, after ng Senate hearing, major build-up, alam na nila na sukul na sila doon sa College of Ministry. So, pinaligiran namin at siniguro namin kung na makalabas. Dapat ang assault is 1 o'clock nung Saturday. But dinifer namin in deference to the bar. May klase kasi may bar ops kasi ang kasi JMC. bar Sige sir, linggo bigyan kita, sabi ko sa abogado. Next morning, sabi ko, nakita na nila, nagtatanong, bakit ang daming polis? O, ito na. Meron kaming naka-recording, narinig nila yon. Mga taga-KOJC, hahanapin na namin si Pastor Kibuloy our way. Because for 2 weeks, it's always your way. O, sabi sa amin dito sa Senate hearing, lahat ng papasok ay hindi dapat na walang armas. So, armado, SWAT, SAF ang ilalagay namin. So, I placed all the 500 SAF on that building and 500 RMFB SWAT in the JMC. Simultaneous. So, nakita nila yung build-up na yun eh. So, alas 10, nakarinig na kami ng feelers. So, tumawag ang national headquarters dahil high level ang nagiging feelers. 10 ang a.m. negotiations. So, sige sir, i-hold ko hanggang alauna. Ang alauna ko na assault is hold natin hanggang alas 3. So, yun. Other sets of things transpired sa negotiations na
until na makarating na nga ang eroplano, pinasakay namin sa eroplano, pinulipad papuntang Manila. Natapos ang in the middle of all those things, talagang may duda rin kami na baka kami ay being taken for a ride. Dahil una, naglalaroan lang, yung mga other circumstances na parang hindi ma-confirm. Like, schedule ng aeroplano, nasa ng aeroplano, mga ganon. Every time, makikita nyo sa mga videos, sa mga feeds ng mga independent media, kasi nagpapasok na ng independent media for the first time ang KOJC. Dahil alam nila na hindi na kaya ng SMNI ang kanilang propaganda at ito ay totohanan na magkakasakitan pag nagkataon. So, pumasok ang independent media, makikita nyo na alas 3, 2:45 actually, tumayo na lahat, ready for assault. So, nakarinig naman akong tawag, sandali lang, pakihintay lang. At tinatapos na lang. Walang eroplano, wala akong nakikitang eroplano rito. In 30 minutes, pag wala kang eroplano maipakita sa akin or kahit na flight directive or whatever ng kung anumang plane, tutuloy ang assault ng alas 3:15. Pagbibigyan ko yung alas 3:15, another 15 minutes. So, na-receive ko yung confirmation ng eroplano. Ngayon, dapat alas 6 darating. So, pinaredy ko 5:30. O sige, 5:30. Ready. Tayo na naman ng mga tao, nakikita nyo yun eh. Nakikita ng mga local reporters yun. Ito naman, ready na naman ang mga polis. Naka-formation lang sila? 15 minutes before, ready for assault. Kasi, pag alas 6, kasi ang iniisip ko talaga, ang kinakatakutan namin dito, we're being taken for a ride. Pagdating ng Lunes, kung anong mga legal processes na naman ang kanilang i-block sa amin, hindi na po pwede yun. Masyado ng sayang, napakalaki na ang magiging damage sa part ng government. So, tinapos namin. So, nang nagland ng aeroplano, nag-transition na kami sa prisoner transport. Dahil I really demanded that 30 minutes before the landing of the plane, dapat makita na siya ng aking representative. Ayun lang ako makita. So, sige, I'll send a representative. And that was one high-ranking officer together with my other command group na nandito. Nakakita. I just don't know if they want to be identified. So, nang makita na, medyo kalmante na kami. Kaya, prisoner transport, nakita nyo, nilid ng ABSEO na patrol car, ang convoy, at paglabas ng hangar, dahil ayokong dumaan sila sa main road. Hindi tayo pwedeng dumaan sa main road. Correct. Dito kayo sa loob ng airport, bubuksan natin. And then, everything... Tama yun, naharangin ng mga supporters yun. Na-resolve ng peacefully and successfully. Thank you. Thank you very much, ma'am. And our apologies, but we will be entertaining last... Ang tindi nung ginawa nila, no? Simula alas 10 hanggang alas 6 ng hapon, naka-formation lang sila. Grabe yung mga polis talaga. Ibang level, palakpakan. Palakpakan natin yung mga nag-participate kahapon. Tindi nung ginawa nila kahapon. Matindi. Buti nahuli pa si Pacquiao, no? Question from Mr. Alfred Dalizon of People's Journal. Good afternoon, sir. Sir, question lang po. Pero mga reports na some insiders, particularly female members of the KOJC, acted as tipsters ng PNP para matapos tong operation na to. Can you confirm that info and what motivated them, sir? Ay, yung tipster, marami naman po kami sa intelligence, we don't want to mention. Tuloy-tuloy po yung intelligence namin. Yung tipster naman talaga, lahat magbibigay. May tama o may mali. Kaya nga, naghahanap kami talaga. But of course, someone yung Friday talaga, yung nakuha po ng mga tao natin, talagang tama yung sabi nyo, maybe na-disgranted na sa belief niya kay Pastor Kibuloy. So, he wants to tell na yung kung asan yung lugar. But sabi nga ni General Torre, alam naman namin yung lugar. Hindi lang kami kumbaga hindi kami 100%. Kasi dito kasi, ang gusto namin, when you make an assault, 100%, it will cause life or distraction, no? O kung hindi mo makuha yan at malaking problema, talagang blunder sa PNP yan. Kung may nakatulong man sa amin, that's really true. That's on Friday, may nag-tip. At least na-reinforce po yung belief namin na nandun talaga yung tao.
And every day po kasi we sabi ko nga kay General Torre, we map out lahat ng pinupuntahan namin, lahat ng inaano namin. Yung lahat na papasok, lahat ng lalabas, we check all the CCTVs every day. Umaga, hapon, baka matakasan kami. Kasi kami pumapasok may event kasi sila doon. Remember, may pumasok pa doon na merong inquiry. That's really a big problem sa PNP. And I think tama po yung sinasabi ng natin, we really, walang makakalabas at walang makakapasok na hindi namin alam. Yun ang natin, ng consideration namin. And sabi ko nga, yung pinasok namin, we are 80% or more na nandun talaga si Pastor Kibuloy. So, kung meron yan, we need to disprove it. Kaya hindi po kami lumalabas. Sabi po ni General Torres, sabi niya, hindi kami aalis siya kung hindi namin nakikita. Tunay po yun. Yun po yung talagang nangyari. Grabe. By the way, ang lahat ng yun. Tapos na pala. By the way, so mukhang durog ang fake news ng mga DDS na naman. Sabi kasi ng mga ng mga DDS, tinanggal daw si Marbil. Oo, naalala niyo yun? Kagabi. Tinanggal, ayun. Mukhang di naman tinanggal eh. So mga kotsero, yun ang medyo medyo nakakairita lang na pati si Digonggong ay nakikisama dyan sa mga kalokohan ng KOJC. Ano yung kinaso? Yan Articles 128, 132. Okay. Offending religious feelings. Tsaka grave threats. Okay. Yung kay Digonggong naman, 2 counts ng malicious mischief. Kay Abalos, tsaka kay Marbil, tsaka kay Torre. Malicious mischief ang wala. Talaga. Ang alam ko, pang mga bata lang yan eh. Pang yung mga mga nanggugulo lang na mga bata. Malicious mischief. Pang mga teenager. But anyway, karapatan naman nila yun, guys. Ang akin lang ay at least na-arresto na si Kibuloy. Oo. Ngayon, whatever happens after, mga kotsero, it's up to the court, it's up to the lawyers, lalo na yung mga magtatanggol kay Kibuloy. Ang nakakairita, mga kotsero, nagdidemand pa rin ang hayop. Ang gusto niya i-house arrest. House arrest, guys. Oo. Cited security concerns as well as his client's age. Talaga? Security concerns? Bakit? Sino bang papatay kay Kibuloy? Na preso. Oo. Ang sabi, kasi daw, tawag dito, security concerns kasi, una, something to do with the NPA. Ayan Torion cited Kibuloy's advocacy against the Communist New People's Army as the main security threat. Talaga, NPA. NPA talagang nyo? Ipandadahilan nyo sa amin? Parang weird, di ba? NPA talaga idadahilan, kaya gusto nilang ipalipat sa AFP or ipa-house arrest nga. Or at least daw house arrest, knowing that he's already 74 years old. Alam nyo mga kotsero, siguro kung sumuko siya nung una, baka magkaroon pa ng konting leniency ang korte para sa kanya. Nung una. So, but it's no longer the case. Kasi nakitaan siya ng cause na he's a flight risk. Flight risk siya eh. So, malabo siyang bigyan ng house arrest kahit na 72 years old siya. Kahit na 72 years old siya. Malabo. Kailangan may showing na may sakit talaga siya, etc., etc., or at the very least, hospital arrest kung talaga may sakit siya. Hospital arrest. Sa loob siya ng hospital. Walang labasan ng hospital.
Yung house arrest, malabo pa sa sabaw ng pusit yan. Oo. Ngayon, yung sinabi niyang new people sa army, kung pwede raw ba siyang i-detain sa AFP, hindi ko alam ba't kating-kating sa AFP. Mas may tiwala daw siya doon. But you know, sabi nga ng DND, DND na ang nagsalita. Oo, sabi. Reject. Sorry ka. Reject. He will oppose any motion to have Pido Kibuloy transferred to AFP custody. AFP facilities are subject to strict operational security protocols. Thus, the AFP is not the proper agency to have custody of suspects in criminal cases. Ala, denied ka agad. Denied agad eh. Doon pala sa... Hindi ba ka nag-uumpisa yung paalam? Dininay na agad. So, well... Malabo yung house arrest tsaka malabo rin yung transfer to AFP. So what's next? What's next after this? Well, definitely dahil nagkaroon na ng arrest, dediretso na yan sa sa hearing na yan. Mag-a-arraignment na yan. Sa arraignment, mag-plead siya ng guilty or not guilty. Kung not guilty, magpapatuloy yung kaso, and then magpapatuloy pala yung hearing, papatunayan niya na siya inosente, etc., etc. And until the point na magdesisyon ng korte na either i-dismiss yung kaso or i-acquit siya or magigilty, mako-convict, o ma-acquit or convict. Either of the two lang naman yan eh. So ganun na yung mangyayari sa kanya. What's next? After that, after this, si Tebes naman daw ang next na target. Akala ko si Bantag na. Meron pa palang Tebes. Arnie Tebes next after Alice Go and Apollo Kibuloy, sabi ni Abalos. Kaya yan mga kochero. Si Tebes naman daw. Pangatlo, hopefully makukuha na rin si Tebes. Ito yung pumatay kay Digamo. Tawag dito. Soon daw yan eh. Hindi raw matatapos ang September eh. Ang sabi, soon daw yan. Soon. The DOJ hopes to execute the extradition after Pope Francis visits the country from September 9 to 11. So, yun. Abangan na lang natin. Kasi nasa Supreme Court na yata yung kaso niya. So, yun na lang iniintay natin. Yung decision ng Supreme Court ng Timor-Leste. Timor-Leste yun. So, si next? Si Arnie Tebes. Pero, si Bantag kaya kailan? Meron pa pala. Si Digonggong, may pending din pala na warrant of arrest. Nalalabas daw ng September. Yan ang sabi. Wait, papakita ko sa inyo yung balita. ICC arrest warrant may be out by September para kay Digonggong. So, masama talaga tong September ko, Igoy Duterte. So, malas sa September sa inyo. Oo. Ano ba yung ghost month? September ba yung ghost month? Or August? Ewan ko, nalimutan ko na. Basta diba sa Chinese, meron silang ghost month. Hindi ko alam kung September yun or August. August na malas. Mali. August pala. Sorry naman. August pala. Sorry, hindi tinapos, inano ng ghost month. Baka na-delay lang ang ghost month para sa mga DDS. Na-delay yata ang ghost month para sa mga DDS. Lahat ng kamalasan nila pumasok ng September. Kaya wake me up when September ends. Magiging sobrang busy si Topacio, Attorney Topacio. Imagine siya yung may hawak kay hawak niya si Cassandra Ong. Hawak niya si Kibuloy, hawak niya si Tebes. Oh. Tindi, di ba? Lahat ng mga accused. Oo. Sila yung mga kliyente ni Attorney Topacio. Magiging busy siya. Baka hindi siya makapagpa-interview for the next few days. Ganun talaga ang sistema, di ba? Hayaan nating korte ang magdesisyon. But meron pang let's say ma-acquit si Digonggong sa Pilipinas, most probably pag na-acquit siya sa Pilipinas, saka papasok yung extradition. Kaya, ayun mga kochero, once again, maraming po salamat sa inyo patuloy pagsuporta sa ating channel, and I'll see all of you in our next Coach Jared Live. God bless and see you next time, guys. Bye!
Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?